Bibigyan kita ng tips at best practices sa paggamit ng pabango para ma-maximize mo ang potensyal nito. Magre-recommenda na rin ako ng budget-friendly na perfumes. Kamusta mga brad? It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews at nagbibigay ng tips tungkol sa pabango. Game! Una, paano ba ang tamang pag-spray ng pabango? Spray on the pulse points, wrist, likod ng tenga, magkabila, sa baba ng throat or sa chest. Bakit sa pulse points? Kasi dito nag-emit ng body heat. Saktong heat lang ito, kasabay ng pag-flow ng dugo. Kasabay din ito, unti-unting nagpo-project yung perfume. Kasi 'di ba kaya nga nagpo-project ang perfume kasi mainit. Yung body heat ang perfect na kasabay nito kasi saktong heat lang yun eh. Hindi naman siya sobrang init talaga. Kumbaga, body heat nga lang. May mga tao, particularly mga babae, yung mga mahaba ang buhok, nag-spray sila ng perfume sa buhok nila. Para habang naglalakad sila, nagsusway yung buhok nila, mas naglilinggar yung perfume, mas nagiiwan ng magandang scent trail. Pero hindi ko yun nire-recommenda. May alcohol kasi ang pabango at ang alcohol nakaka-dry ng buhok. Kumbaga nice to know lang para sa'yo. Spray after shower para mas malinis yung balat. Mas maganda kung mag-a-apply ka muna ng lotion. Pwede yung unscented lotion para hindi maapektuhan yung amoy ng perfume na in-spray mo. Bakit mas maganda kung may lotion? Kasi ang pabango mas kumakapit sa hydrated na balat at ang lotion nakakatulong para ma-maintain or ma-keep yung skin mo na hydrated. Kumbaga makakatulong to para mas mag-last ng a little bit longer sa balat mo yung pabango. Spray approximately 1 dangkal away. Rough estimate ko lang to. Sakto naman para sa akin. Tumatama lahat ng mist, walang nasasayang. Saktong spread out lang din yung spray. Do not rub. Parang awa mo na, wag mong kiskisin. Guilty din ako dyan sa wrist rub na yan eh. Kasalanan yan ng Axe commercial. Commercial kasi dati, teenager pa lang ako noon. Ang cool nung model, pogi, tapos ang ganda ng katawan. Spray sa left, saka sa right wrists. Tapos kinaskas. Kinaskas niya ng suabing-suabe. Tapos simula noon, lahat ng kaedad ko, ganun na gumamit ng cologne. Spray sa wrist, kaskas. Spray sa leeg, kaskas. Pero wag. Possible kasi ma-disrupt yung scent transition. Kumbaga, di ba may top notes, may middle notes, saka may base notes. Pag nag-rub ka, mag-cause ng friction. Yung friction, nagpo-produce ng heat. Yung heat ang dahilan kung bakit nag-evaporate agad yung molecules. So, ang bilis mawala nung scent mo kasi nga, nag-evaporate na siya eh. Mag-spray ka rin sa damit. Mas naglalast ang pabango pag in-spray mo sa damit. So, ilang sprays ba dapat? Lagi kong sinasuggest to start low. Mga 2 to 3 sprays. Pag feeling mo bitin o pag nahihinaan ka, dagdagan mo o kaya mag-respray ka na lang. Mas madali kasi magdagdag. Pero kapag sumobra yung sprays mo, hindi mo na yun mababawasan. I-consider mo din kung saan ka pupunta. Madami kasing variables. Magkaiba dapat ang number of sprays, conforme kung saan ang lakad mo. Tandaan mo, mas nagpo-project ang perfumes kapag mainit. Nag-evaporate kasi kagad ang molecules, diba, kapag mainit. Kaya be extra mindful. Sa ganitong pagkakataon or sa ganitong senaryo kasi madalas nangyayari yung nakaka-choke yung pabangong gamit. I-consider mo rin yung laki ng venue na pupuntahan mo. Kung school, classroom, o office, be extra mindful. Kasi hindi kalakihan ng space, maraming tao, at hindi mo sure ang tolerance nila sa pabango. Kung mag-overspray ka o nasobrahan ng dami yung sprays mo, baka malunod yung ibang tao. Baka imbis na makompliment ka o masabihan na humahalimuyak, baka sabihin nila sa'yo mahalingasaw ka. Kaya ang advice ko, kung maraming variables, start low lang tayo, Brad. Okay, usapang maceration. Part ng perfume making ang maceration. Depende sa ingredients, sa fragrance oils, o sa formula na ginamit, ang tagal ng maceration. Pwedeng weeks or pwedeng several months. Ano nga ba ang maceration? Ito yung ginagawa after mag-mix or mag-blend ng perfume. Ini-store sa cool, dark place, normally room temperature. Malayo sa araw, malayo sa init. Nasa isang specific na lalagyan lang yung perfume, itatago mo lang doon for a certain duration. Sa duration na to, mas nagmi-mix ang ingredients. Hindi natin nakikita pero dito mas nagmi-mix ng maayos yung mga notes ng perfume. Kumbaga yung mga molecules, nagkakahiyaan pa yun sa umpisa. Kailangan ng medyo mahabang oras para mas mag-blend sila ng maayos. Sobrang vital nito sa paggawa ng perfume. Kapag hindi na macerate ng tama, makakaapekto sa expected scent, sa expected longevity,
sa expected performance o sa projection nung pabango na ginawa mo. Kaunting oras lang talaga yung kailangan sa pag-mix or sa pag-blend ng perfume. Pero yung maceration, ito talaga yung kumukonsumo, ito yung kumakain ng mas mahabang panahon bago mo i-release yung perfume na ginawa mo. Ngayon kung ang tanong mo, dapat bang i-macerate mo yung perfume na binili mo? Dapat hindi na kasi macerated na yan. Part yan sa proseso ng paggawa ng pabango. Yung manufacturer, binacerate na yan. Medyo kalokohan yata kung kailangan mo pa itago after mo ma-receive bago mo gamitin. Pero sige, ganito. Totoo naman na naaalog yan. Riders, yung mga courier na nagde-deliver, nagdadala sa'yo. Hindi mo rin alam kung ilang tumbling yung inabot niyan sa sorting station, di ba? So ganito na lang. Kapag in-spray mo, tapos medyo malakas yung amoy ng alcohol, itabi mo lang muna sa cool and dark place, yung hindi naiinitan, yung hindi naaarawan. Tapos siguro after 1 hour, tsaka mo na gamitin. Singit ko na rin dito yung mga perfumes na ginawa ko. Mga pangregalo lang talaga sana to, kaso sumobra, kaya ibebenta ko na yung iba. Ako mismo ang nag-blend, 30% oil concentration, 9 ml glass bottle sprayer, macerated for 2 months. Tested ko at masasabi kong hindi beast mode pero pwede na. Nasa Shopee at Lazada, ilagay ko na lang din sa description yung link. Kung gusto nyo ng same day delivery, message nyo kami sa Facebook. Amoy matamis. Parang vanilla, pero Hindi kaya tayo nadidinig. Ano amoy? vanilla. Vanilla? Tapos parang bagong ligo. Kasi fresh yung amoy niya. Parang may ano din siya. May ano ba siya? Parang floral na undertone na scent. Mhm. Pero overall, siya. Nagsa-stand out yung tamis niya. Rate 1 to 10. Honest 8. 8. Okay. Thank you. Okay na, kapag bigay na ako ng advices sa tamang paggamit ng pabango para mas ma-maximize mo yung potential nito. Ngayon, magbibigay naman ako ng mga recommended ko na perfumes na palagay ko bagay sa beginners. Nasa Pilipinas tayo, Brad. Kaya lahat to puro freshies. Lahat din to pwedeng ipang araw-araw dahil lahat to versatile. Una, Nautica Voyage, sobrang presko, versatile, tsaka sulit sa presyo. Versace Pure Homme, ito yung tipo ng amoy na masasabihan kang amoy mabait. Clinique Happy for Men, sobrang bango ng opening, kung mapapahabaan lang sana yung longevity nito, sobrang champion. Versace Man Eau Fraiche, very underrated freshie. Sobrang bagay sa weather ng Pilipinas kahit na pinagpapawisan ka na, hindi ka mag-aamoy maasim. Yung last recommendation ko, unfortunately, ubos na yung laman, wala na akong bote. So yun yung Perry Ellis 360 Red for Men. Alternative sa legendary Aqua di Gio na sobrang bango sa hangin. Ayan mga Brad, sana makatulong yung mga tips para mas masulit nyo yung bawat spray ng pabango nyo. Kung may beginner-friendly perfumes kayo na recommended or pwede nyo i-advise, ilagay nyo sa comment section. Don't forget to like and subscribe. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na video.